ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o siya ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station gumagana, tumatakbo nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog Apog, ano na yan? 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumastos na 700 million. Pero may isang pumping station lang yun. Ha? So, dala ng siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tama rin si President Marcos na tigilan na yan na yung pakikialam ng budget, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Pero at the same manner, ako naniniwala. Ayaw ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bryjay, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday Ventus. Ako, galit mo sila. May kickback sila. Sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga ako nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Ay, malaki po. May initial Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan. Pero ang katotohanan, sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila.
Kahol daw kayo ng kahol eh. Alam ko yung chihuahua, ano yun yung maingay na aso, di ba? Yung Maliit maliit pero na aso, pero maingay. Yun, alam ko, kahol ng kahol yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. Tama. Yun. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, true, DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino po. Sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, o mga manonood, na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Yun nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila. Di komo ba sila ay congressman? Alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. Iba kilala nyo naman sila nung nagsisimula pa yan. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Pero yan, nandiyan na yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pagka-libelous yung akusasyon nila. Kasi ang nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall ng Congress. Kaya nila mang-api ng mga individual.
But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang, ha? Bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child eh. Mukhang special child itong ilang congressman natin eh, di ba? So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Di ba? Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Oo. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jovel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa pagandang sinabi ni Rhea Joy F. Selim, yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. See? Yan ang nararamdaman ng tao. Shout out sa iyaking congressman. Yan mga nakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya, Tingin ko naman. Meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. May nagsasabing congressman sila lang daw yung ang tawag dyan, parang politika yung statement. Ito, huwag na ako kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. Pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. Baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? Eto alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta, ito, kukunin mong permiso. Kukunin mo to. Kukuha. Inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. Inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. Approve. Kaya lang, kayo ba, gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. Tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. 19 million yun. Nasaan ang perang taong bayan? Ngayon, ito, distrito, pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansel ako to. Dito ko yata in-announce yun Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. Pagawain ng DPWH.
District 3 and District 4. O, ito yung di masalang. O bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay eh. O. Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. O. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Ano ang maganda rito? Ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor's tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehiyo o yung para sa kanila kung ano man. Kung sino man yun. Eto, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. Samban di Masalang. District 3, District 4. Ulitin natin Kasi alam mo yung manloloko. Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Binubuli. Bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of time? Kasi may gagawin. Para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, yan. Marami pa. Ibang mga congressman, sila Dionisio. Lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, wala ho yun. Sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. Maiyakin. Kayo na nabisto Dati kayo nang bibisto Kayo yung kahul ng kahul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawang DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing. Ewan ko ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word nila? Contractor. Contractor. Tama. Contractor. Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pirepresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yap. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao, kasi pinag-uusapan natin yung baha. Talagang yun ang nangyayari. Ngayon, Mocha, balik rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-rearrange ko yung sala. Magagalit ka?
Pag hindi kayo nagpaalam. Oo. Eh, syempre po. Oo. Kasi yung mga Bahay mo gamit. yan eh. Oo, tsaka... Tama ba? Oo. Ako ang chairman eh. Pwede ba yun? Oo. See, tamo? Paano yun? Boss, parang common sense, di ba? Exactly. Kaya akala nito mga congressman na to, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan Pero natin. ano nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually eh. Oo. Di ba? Oo. O, kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Oh, bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Oh, no, nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan eh. Kasi nga, hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. O, tingnan mo ha. O, yung tennis court. O, yung tennis court. Doon sa District 2. O ginawa nilang meeting area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Diba? Kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao. Magamit ng mga taga roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga District 2. Alam ng mga taga District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng AKAP, Tupad, AIX. Yan yun eh. Alam mo mga taga-district to yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan. Moka. Bagamat talamak ang bigayan ng AKAP, AIX, at Tupad nung nakaraang halalan. Yan, sa basketball court. Yan, sa District 2. Doon sa may tennis court na sinasabi ko. Sa Tutuban. Tapos yung nangyayari naalala mo yung na-iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya, yung bigaya sa San Andres Complex, at saka ginamit niya sa may what do you call this, sa may Ninoy Aquino Stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigayan ng bigay. Ang pinagpapasalamat ko lang sa tao, tumibay ang damdamin ng tao, hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon, overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan, nabantayan mo kami. Ito po boss, paganda sinabi ni Airguard Pamilosa, gising na ang Batang Maynila. Oo. Yun ang ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. Ngayon, pag hindi natin ipupulis, hindi natin didisiplinahin at hindi natin aayusin, warde-warde na ang Maynila. Ulitin natin ha. Inaprobahan ko ba? Yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman, kasi yun ang gustong palabasin ni nung isang lawyer congressman. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. Yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. Sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo. Yan. Okay. Moka, update muna natin ang ating taong bayan. Ito, importante dahil marami na baha. Maraming nabasa. At delikado po yan. In fact, ito, Moka, i-report mo sa kanila yung sitwasyon ng leptospirosis natin. Ito po, Yorme, ang update po sa leptospirosis cases, meron po tayong total confirmed 260 cases. Grabe, di ba? Ayan po yung nire-report po sa inyo ni Moka ay patuloy na lumalago.
kung kayo patuloy na nagsusubaybay sa amin tuwing Biyernes, kasama ko si Mocha, na dito sa Yormes Hour, palaki ng palaki. From 60, 100 mahigit, ngayon 260 200. Ito'y mga ospital pa lamang ng pamalang lungsod ng Maynila. Hindi pa naisasaad dito yung ospital ng national government. Ako'y nakikiramay naman sa pamilya ng mga nasawi dito sa infeksyon ng leptospirosis. Yan po ang masamang epekto. Yan lagi ko sinasabi na para bang pinagtatawanan lang ng mga congressman, yung pinagpapaalala ko. Na bagay, sila kasi hindi naman nababaha. Hindi naman sila nagbubungkal ng ng kanal ng baradong imbornal. Na yung damage to life and property. Ito po yun. Ito ang nakalulungkot na pangyayari. Kailangan pa bang may mabuwis na buhay? Ilan pa bang buhay ang kailangan makitil sa kapabayaan natin bilang pamahalaan? Ilan pa bang buhay ang kailangan makitil para magising tayo sa katotohanan na kailangan na natin bigyan ng atensyon yung flood control at pumping station problem ng ating syudad, ng Metro Manila at ng buong bansa. 35, nakikiramay po ko sa pamilyang yaon. Nalulungkot po kami. Ngayon naman po, kung maalala nyo po, 2-3 weeks ago, namili po tayo at nabigyan tayo ng mga donors. Ang dami, by the hundreds of thousands of capsule. Ito po, importante po ito i-announce ko po. Ayan po yung data na sinabi ni Mocha. Ito pong nasa screen ninyo. Please grab the picture. Anong tawag doon? Screen grab nyo na. Ito po ang mga listahan ng ating health center through the leadership of our director ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Available po ang, tatamaan ko lang doxycycline. Tama ba ang pronunciation? Doxycycline daw po, Yorme. Ganon. Bago na ba? Ginugin ko How to pronounce doxycycline? Okay. Bago na pala. Ito po. Importante po ito kasi kung kayo, ulitin ko po, kung kayo ay nabaha, na-expose sa baha, ito yata yung prophylaxis. Yes, preventive. Opo. Kung lulusong pa lang po kayo sa baha, pwede na kayong uminom nito. At kung nalusong ka, pwede ka nang uminom. Huwag mo na hintayin. Alam ko, 2 kapsulada yan Maaari na po kayong magpunta. Kasi nung about 2 weeks ago, may nakita ko mga comments. Saan po available? Saan po available? Ito na po. I-grab nyo na po yung picture na ito. Kung nandiyan kayo sa mga area na yan, ayan po ang mga health center at ating ospital. Magpareseta, magpakonsulta kayo, available po ang doxycycline. Ito po isang kapsulada na nakatutulong for preventive or maaari kang magamot agad o matulungan ng iyong katawan na maproteksyonan laban sa leptospirosis. Ako po, tumira niya nung inukay namin yung mga kanal. Kasi yung insidente ng flood control na yan, nangyari yan sa Maynila. Nung nakita ng taong bayan. Yung ulan na yan. So, yan po Nay, Tay. Lalo na sa mga minamahal kong lolo't lola. Pwede na po kayo magpakonsulta sa mga health center natin yaon na nandito sa inyong screen. Sa mga apo, tulungan ninyo ang inyong mga lolo't lola, mga nanay, tatay, mga anak, sa mga anak na nanonood. Baka kayo ang nakakalam how to picture graph para yan po ang mga listahan ng area, District 1, 2, 3, 4, 5, 6 at 6 na ospital. Magpa-check up at pag kayo na may naresetahan ng doxycycline, available po yan. Ayon sa ating Manila Health Director, Dr. Grace Padilla. Shout out po. Napakasipag po. Hindi pa natutulog din niya. Nahiya silang matulog kung hindi kayo natutulog, Yorme. Kahit ito sa PIO. Huwag yung intindihin walang tulog. Maapdi nga lang talaga sa mata.
Oh, ang mahirap yung walang gising. Oo. Ha? So, ingat lang po. Mag-iingat lang po tayo. Ang ano lang natin ma-prevent. No? Nakakalungkot kasi na anyway. Oo nga, nakakalungkot. Ano lang talaga ako na kailangan pang may mamatay bago action ng pamahalaan. Sana talaga, alam mo, Moka, alam mo, tayo naman, hindi ka partido ng presidente. But we ought to help the presidency because that's the way it is. National government, local government, magtulong-tulong. Nalulungkot ako sa sitwasyon ni Presidente Marcos ngayon na kung saan mukhang niloloko siya ng mga politiko. Yung insertion niya. Kailangan pa ba siyang magalit para gawin ng tama? I hope that he will be successful in fighting these politicians. Itong mga politikong mahilig makialam sa programa ng national government. Yan, talaga. I wish you all the best, Mr. President. Please, ako po nagsasabi sa inyo, marami po akong nakakausap na mamamayan. Galit po sila sa mga congressman na involved, na nakialam dyan sa mga proyekto at walang pasintabing proyekto ng mga congressman. I, for one, is listening to our people. We're sending it to you. And I hope maging successful po kayo na to pursue this. Para matigil na po yan. Tapos kung po pwede po, ako naman, ito lang suggestion ko dyan. Ito lang yung punto ko. I'm no in position to, ang gusto ko lang parang idea. Total, marami naman nanonood dito sa atin na Mocha. This is a public broadcast. Once and for all, alam ba, Metro Manila? Alam ba, flood control, no? Flood control. Kagawa na talaga ng flood control, flood plan. Katulad tayo, meron tayong master plan, no? Pag i-implement, pwede po ba MMDA na lang? Tapos, pagbawalan ng mga congressman na makialam. Ni ha, ni ho. Ayun lang yung sa akin, ha? Ayan, within the power of the president yan. Nasa kapangyarihan yan. Na gusto ko kasi sinabi niya doon sa sa SONA. Naalala mo ba yung nanood ka ng SONA? Sabi niya, kung kinakailangang isoli ko yung budget sa inyo at magkaroon ako ng reenacted budget, gagawin ko. Ano ibig sabihin mo ka? Pag nakialam yung congressman sa budget, sa pinupose sa budget ng presidente, at hindi yun naayos sa plano ng presidente, willing siyang isoli sa kongreso. At wag nang magkaroon ng bagong budget. Willing siyang to pay the price. Yung kasi epekto dahil matagal din akong mambabatas. Kasi yung ginagawang batas sa konseho at yung proseso ng paggawa ng batas sa konseho at proseso ng paggawa ng batas sa Senado at Kongreso, halos pareho yung proseso. Halos pareho. Yung function ng local legislation at ng mayor, halos pareho din yung Kongreso at Presidente. Ibig sabihin, willing isakripisyo ni Presidente yung sa inyo na yan. Dahil ayaw nyo sundin ito. Ito ang tamang plano. Yun, pag nangyari yun, talaga, magtitino tayo. Kaya ako, ang ano ko lang naman, my 2 cents worth, once and for all, yung flood control, hayaan natin sa MMDA. Kung wala tayong, di ba, kasi ang mga mayor, may kanya-kanya pang politika yan, di ba? O hayaan natin sa MMDA, pero wag makialam ang congressman. Tapos, aakuin na yan ng MMDA. O kami na magagawa ng drainage, kami na magagawa ng pumping station, o kami na gagawa ng flood control, o kami na gagawa ng culvert. Yung perang ibinibigay sa DPWH, ibigay natin sa MMDA at hayaan natin na ang MMDA ang mamahala ng lahat. Once and for all. Pero on a premise na hindi pwedeng makialam ang kahit sinong congressman. Tingnan mo, magtitino yan.
Ang laking savings niyan. Yung savings niya mapupunta sa quality. Kasi walang nakisawsaw eh. Ewan ko kung tanong mo yung mga taong bayan, ano ba ang opinion nila doon sa idea na yun. Diba? Ano sabi nila? We love you, Yorme. Sabi ni Jane Avines. Oh, hindi. Ano po ang opinion doon? Opinion nyo? Oh, mga batang Maynila. Di ba? Para matahimik yan. Oh, kasi makiklaim-claim na politika, eh, huli lang kayo, kaya kayo umiiyak eh. Oh, iyakin pala kayo. Tama naman po kasi yung sinabi ni Yorme, di ba? Dapat kung mababatas, gumagawa ng batas. Pero bakit? Pero sabi niya, di ba? Ginawa lang namin yung batas, GAA. O kahit sinong congressman, ma-aproba ng GAA. O, huwag niyo kami talogisin. O para naman di rin ako maggagawa ng batas. Tagal kong 9 years ako gumagawa ng batas. Yung batas nga lang ng difference ng Kongreso at Senado at batas na ginagawa sa Maynila, implemented lang within the city of Manila. Yung Kongreso, buong Pilipinas. Ito po may comment na po. Sabi ni Dreis Ludes, kayo na lang Yorme kesa sa MMDA. Hindi, wag ako. Wag. Kasi ayoko mababahiran ng politika tong conversation natin. Ang hinahanap natin solusyon. At accountability. Bakit accountability? Kita mo ngayon, palpak yung drainage, palpak yung project. Pagpalpak, ituturo ng congressman, DPWH. Wala siyang kinalaman puno. Charot. Lokohin mo lelang mong panot. Ayan. Pero, pagka maganda yung project, aakuin ng congressman. Pupunta yan sa, pupunta yan sa distrito nila. Ako nagpagawa nito! Ako nagpagawa niya. Lahat ang dipa niya. Tanungin niyo yung mga matatanda, napanood ng mga matatanda. Ako nagpagawa ganyan. Nako. Pero pagpalpak, DPWH yan, wala akong kinalaman. Ayun. Tanong mo, kung pare-pareho ba kami naiisip ng mga mamamayan. Ito, sabi po ni Sanit Pauzi, tama po yan, tanggalin ng mga congressman, insider, contractor pa kasi mga yan. Ayan. We'll see. Yun lang naman yung akin, two cents worth. Hindi ko naman ibig sabihin na yun ay mangyayari. Yan naman yung nasa kapangyarihan ng Pangulo. Diba? Pero Yorme, may tanong din, di ba? Sure. Question po ninyo sa MMDA na lang. Ang tanong din syempre dito ng mga kababayan natin ay sabi nga, sabi ni Shannon paano makakatiyak na ang MMDA ay hindi rin magiging corrupt? Pero may accountability. Alam na ng tao na pananagutan ng isang ehensya. Tama? May accountability. Pwedeng i-fire ng presidente kagad. O ngayon, ang nangyayari kasi, alam ng taong bayan, nakikialam yung congressman. Pero itinuturo DPWH. Yung DPWH, buti nga, recently, umaamin na DPWH. Unti-unti, napapansin ko tinuturo na rin yung mga congressman. Kaya naturuan ng turuan. Dahil hindi matatapos. Yung turuan na sino nasa gitna? Taong bayan. Diba? Ngayon, alisin natin yung mga kapritsyo ng mga politiko sa kanya-kanyang distrito. Para walang politika. Diba? Pagka may baha, isa na lang ang pupuntahan. Isa na lang ang pwedeng paghinghan. Paghinaingan ng taong bayan. Sabi po ni Cecil Maximo, walang turuan kaya isa lang dapat hawak ng project. Tama ka, Yorme, MMDA. Total, sa kanila naman ng CRIC May supervisory authority sa mga estero natin. MMDA Sila yan po. MMDA yan. Di tuloy-tuloy na natin ibigay yung poder sa MMDA. Correct. Di ba? Kasi as far as MMDA is concerned, yung mga pumping station na ibinigay na sa kanila, gumagana, tumatakbo. Ibig sabihin, they're doing their job. Yeah? Dahil sila yung mabisa, ako kasi, ang katwira ko, pag mabisa, I'll give it to you more. Pag effective ka, sige, tirahin mo pa to, Brad. Sige, walupin mo na lahat yan. Galingan mo pa, ha? Ganon kasi. Yan ang, sa akin lang po yun.
Pero yan ay nasa kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa. Pero talaga, ako bilang Pilipino, hindi na mayor, wag na yung mayor muna, bilang Pilipino. Naaawa ako talaga kay President Bongbong Marcos dahil mukhang niloloko siya ng mga politiko. Sad to say. Pero siguro naman dahil doon sa SONA, siguro lumilinaw na yan. Saka gusto ko yung mga senador ngayon. Magagaling. Na-miss ko tuloy talaga siya. Oy, shoutout Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta. Wala bang palakpakan kay Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta? Para mahina yung palakpak. Laksan mo naman. Sa palakpak na lang, huwag na natin titirin yung kabutihang ginagawa ng mga senador. Sana mabasa kayo ng ulan. Dumami pa kayong mga uri ng senador na ganyan. Shout out to them. Yeah, we give credit where it's due. Diba? Okay. Okay naman sila. Naintindihan naman ng mga taong bayan. Mocha. Opo. Ayan. Mocha, magaling magbasa eh. Ayan, pero nga sila, engaging po ang ating mga netizens. At Ronick Felitro, tama po, MMDA na lang ang gumawa. Alam nila kung ano ang problema sa Maynila. Tama po, MMDA. In case masira... Metro Manila. Metro Manila. Correct. Kaya in case masira, may accountability. Yes. Ang galing nila. Kasi ngayon, magtuturuan eh. Buti ng buti. Kung mayor na umiikot at sasabihin yung totoo. Ito po ay MMDA operated functioning. Ito po DPWH. Pero sa mata ng tao, yung tumatakbo na ibibintang sa ibang ahensya, mali po yun. Ako, hindi naman, sasabihin ko naman. Katulad yung sabi ko sa iyo, sa pumping station sa District 6. Di baterya. Mocha. Di baterya. Isira yung baterya. Kanina, binili yung baterya, tumakbo. Kung walang nagtitingin na mayor. Kaya nga hindi mo narinig yung sinabi ko kahapon. Ay sabi, hindi na ako matutulog. Narinig po na. Hindi na ako matutulog. Galit na galit nga po kayo. Kasi siyempre parang paulit-ulit na lang kahit na anong abiso mo. Para bang sigang-siga dating. Hindi pa natigil, lalaki ng mga tiyan. Totoo po yan. Manas na yung mukha. Pansin niyo. Ganun talaga. Ano kaya, challenge nga natin yung mga congressman pag may baha sa Maynila. Sama sila sa atin. Para pag na leptospirosis ako, kasama rin sila sa leptospirosis. Pare-pareho na kami. Kasi para maramdaman nila yung hirap na dinaranas ng tao. Perwisyo. Diba? Totoo lang. Kita mo, dengue. Ilan na tayo ngayon? 200. Segway. Oo nga po. Siyempre, kung may tubig baha, stagnant water, dengue naman ang isa pang sakit na ating hininda rito. 220 confirmed cases po sa ating mga district hospitals. Total deaths, 2. At ang nakakonfine naman po sa mga district hospitals natin ay 25 admitted. Okay. Ingat lang po. Pag may nakikita kayong mga tubig na stagnant. Kasi po yung lamok na yan sa umaga eh. Yung lamok sa umaga ang... Hindi ba yung nocturnal? Hindi po. Yung lamok sa umaga... Si Digong nga nocturnal. Si President Duterte. Ayun, paggabi naman yun. Panggabi si Tatay Digong. Sa Tatay Digong. Shout out kay Tatay Digong. Ingat ka dyan sa Hague. We miss you. Of course, you're a Filipino. Basta tayo, love natin mga dating presidente. Diba? Hindi naman love na love, like parang personal na love. It's just that we value because not everyone will be president of this country. Yeah. So, siyempre, katulad niyan, nakakamiss din pamisa-misa. Pag napag-uusapan yung nocturnal. Opo, kasi kahit gabi, yan eh. Sabi mo kasi, lamok sa umaga. But anyway, mag-ingat tayo, mga kababayan, mga batang Maynila. Hindi po yan biro, ang dengue. Noong isang araw, nag-ikot ako sa Tondo Hospital, nakakita ako na isang bata, dengue. Kamusta naman ng platelet mo? Okay naman po. Masaya-masaya naman ako dahil nung pumunta ako sa ospital ng Tondo, sa District 2, na muntik ng gibain din. Ayan, alam yan Ayan Muntik na namang gibain yan.
Gigibain na yan. Papasok na ako. Oh, ng congressman din, naglagay pa ng ano ron eh, ng billboard eh. Nang walang pasintabi na hindi alam ng mga doktor kung saan sila dadalhin. Alam ng mga ano yan ha, doktor, hindi pwede ipagsinungaling ito. At alam din doon ng mga barangay. Abuti na lang ha, napigilan natin. O, ngayon nagagamit pa rin. O, pero kailangan palakihin na yung ospital na yun. Nagpunta ako Mocha, alam mong nakakawala ng pagod. With all honesty, ewan ko, ito na lang yata ang kaligayahan ko sa pamahalaan. Pagbaba ko ng Chikot, may nasa lubong akong isang bata. Hindi naman bata, siguro early 20s. Kasama niya yung nanay niya. May daladalang bugkos na kaselopin. O sabi ko, ano yan? Gamot po. Talaga. O saan mo nakuha? Sa loob po ng ospital. Talaga. Nay, totoo ba yung sinasabi ng anak niyo? May gamot na nasa ospital. Opo. Thank you po, Yorme. O yun na lang ang aking kaligayahan. O yun yung one time. O pagpasok ko ulit sa loob, ayun, marami na nagsabi, so, may gamot sa ospital. Ibig sabihin, may epekto na yung mga bagay na ginawa natin noong mga nakaraang linggo. Unti-unti nang nararamdaman ng ating mga kababayan na meron ng gamot sa ospital at health center. Ngayon, meron naman nagtatanong, Yorme, yan ba mga health center pwede na magbakuna ng aso? Palalawakin po natin, bakuna sa tao, hindi pala aso. Bakuna sa Hindi, yung bakuna sa tao dahil sa kagat ng aso. Ayun. Yan. Palalawakin natin yan. Nakita ko yan, marami nagre-request eh. Ay, oo nga. Marami nagre-request. Meron kasi mga iilan-ilan. Oo. Specified. Tsaka haba raw po kasi ng pila. Oo, ganun talaga kasi nga hindi siya available sa iba. pangkalahatan. Kaya ang balak natin, pag nakaluwag-luwag tayo ulit, didinggin natin yung panawagan ng taong bayan na maging available sa lahat ng health center. Maganda po yan. Pero for the meantime, yung mga basic na gamot sa health center, gusto ko talaga maipatupad natin. So, yan po, antabayanan nyo lang. Natutuwa lang ako. Pasalamat lang kay Director Perez. Na maayos. Silip ko. Medyo maayos naman. Maliit. Medyo may isang portion na nagsiksikan. Pero generally, yung laboratory, tinanong ko Bumulong ako may supply ba sa laboratory? Po, sir. Thank you very much po. Nakakatuwa naman. Yan ang bisa ng pag-iikot. Nalalaman mo, nakukumpirma mo yung experience ng taong bayan. Nakakapagod lang. Kaya gusto mo, in order, para hindi pa ulit-ulit. May awa naman ng Diyos. Magtitinuan naman lahat yan unti-unti. Nakita ko po yung pag-iikot nyo rin po sa Ospital ng Maynila. Ay! Simpleng bagay lang yun. May gloves, tuwang-tuwa na sila. May Nakita mo? gloves na kami, sabi. Nakita mo? Tsaka yung dalawang napaka-high-tech na machine doon. Ito. Si EJ. Pag gamitin nyo nga ito, ipakat nyo to. Ito, mananawagan tayo, Mocha. Tayong dalawa. Sama mo si Mocha. Ito panawagan. Nagpunta po ako, ipakita mo nga yung video or picture kung meron ka. Nagpunta po ako sa Ospital ng Maynila. Okay? Binisita ko randomly yung ating mga biniling makina nung araw. Yan yung MRI machine. Meron ka bang picture? MRI machine, CT scan machine, X-ray machine. Yung X-ray natin, ito, meron pa isang picture yan. Mas maganda yung, yung kabila niyan. Hinto mo dyan. Yan, hinto mo dyan, Gusto ko malaan to ng, taong bayan. Okay. Una, sa mga binabasa kong sulat, nakikita ko po, yung medical request. Marami nagkaka-breast cancer. Meron po tayong makina. Yung tawag yung Mammogram. High-tech na mammogram sa Ospital ng Maynila. Sa mga nanay, magpa-check up po kayo. Wala pong bayad. Baka lang po hindi nyo alam. Yung mammogram Pangalawa, may CT scan machine po tayo. Wala rin pong bayad. May MRI machine po tayo.
wala rin pong bayad. Libre. Ang mamahal po ng CT scan, mamahal ng MRI. Oo. Meron tayong X-ray. Meron tayong ultrasound. At itong nakikita nyo sa television ngayon, by September, 3 years ago, binili ko na to. Nung panahon natin. Kasama yan sa inutang ko. Okay, para aminin natin kung, inutang ko po yan. Yung MRI machine, CT scan machine, MRI, CT scan, X-ray, mammogram, ultrasound na 4D, at saka ito. Ito, importante. By September, through the leadership of Doktora Padilla, ang direktor natin sa Manila Health Department, magkakaroon na po tayo ng angiogram. Ayan yung sa puso. Yung mga plake ng kolesterol, baradong Yan yung angiogram machine. Wala ba kayong video yung gumagalaw siya? Yung robot. Gumagalaw yan. Ganda yan. Yan po, matagal na katenga. Bubuksan na po natin yung cath lab. At ang susunod po niyan, pwede na tayo mag-angioplasty. Moka, bakit ko pinagkakadiin-diinan itong makinang ito? Ang isang angiogram machine, ang isang angiogram procedure na ginagawa madalas kung sa public, pinakamadalas niyan, heart center at saka PGH. Kaya ang haba ng pila niyan. Sobra po. Nagkakalaga yan ng 50 to 80,000 pesos. Sa private. Ito libre. Wow. Kapag inangioplasty ka, itong average cost niyan sa private, 300,000, 500,000, at higit kumulang 1,000,000 piso. Depende sa dami ng barbulang ikakabit sa puso mo. Yan ay masinop na nagagawa ng pampublikong ospital tulad ng Philippine Heart Center at PGH. I don't know the others, but as far as I know. Ngayon, magiging bahagi na tayo. Magiging 3 na. Heart Center, PGH, at Ospital ng Maynila. Mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko na nanonood. Meron po tayong MRI machine, CT scan machine, X-ray machine, mammogram, ultrasound 4D, at bagong-bagong cath lab na bubuksan sa Setyembre. Lapit na po, Yorme. Yan po, mga kababayan. Yan yung binisita ko doon sa ating ospital ng Maynila. At ininspeksyon ko yung mga nangadugyot na anik. Maraming salamat, pininturahan agad nila Andres. Mas simple, At ito yung pinaka-importante. Ngayon, congratulations sa cath lab group. Sa radiology group ng ospital ng Maynila. You have now all the tools. I saw their faces. Alam mo Proud yung... sila. Di kasi siyempre kahit naman radiologist ako, kung wala namang makina. Wala rin na proper diagnostic. So yan sa mga manonood, please do share this information. Maaaring hindi natin kailangan to ngayon, pero baka balang araw kamag-anak natin mangailangan. At least dito nyo napanood sa Yormes Hour. Ngayon, hindi pwedeng ikubli, hindi pwedeng itanggi. At hindi pinagdadamot. Kasi tagal na tulog niyan, parang ayaw ipagamit Nagulat nga ako sa MRI machine, CT scan machine Marami hindi nakakaalam. Pagtataka ko, bakit ipinagdadamot yan Ayaw ba nilang matulungan? Ngayon, functioning po yan lahat. Nandun ako, nakachempo pa ako ng 2 matanda. Isang MRI, isang CT scan. Pakita mo nga yung CT scan. Yung CT scan. Yung picture yan Parang private daw po, Yorme, yung pasilidad. Daang milyon yan Hindi yan birong pera. Kasama yan sa mga inutang ko. Ito, CT scan to. Yan, CT scan yan. Yan ang CT scan. GE.
Another one. Yan, nakita mo yun? Oh, Yan, MRI MRI. naman po yan. Iisipin mo ba na sa public hospital yan? MRI. 3 taon na po yan dyan, Yorme. Oo, nung first term ko. Grabe. Oo. Natulog. Na ano lang ako, hindi, nagagamit naman siguro, pailan-ilan. I really don't know, no? But ngayon, kasi gusto ko magamit ang tao. Bakit po? Bakit po? Maluluma po yung mga yan eh. May bago na naman teknolohiya. O bago man lang maluma, nagamit ng taong bayan. Ayan. Ayan yung angiogram. Tsaka PGH trained pa ata yung Yes. technician. Katulong natin dyan ng PGH saka Heart Center. Yan, si Director Padilla. Ang ating MNC pag yan. Ayan, nakita mo. Isipin mo ba yan na public hospital? Yan ang pangarap ko sa inyo. Ayan po yung mga ipinaglaban ko para sa inyo. Gamitin po ninyo. Huwag nyo pong, kung sakasakali, kakailanganin ninyo, available po. In fact, Mocha, alam mo ba, sa September tayo magbubukas ng cath lab o para sa angiogram. Alam mo ba? Haba na ng pila. Meron customer ako. na tayo agad. Natutuwa naman ako. Bakit? Pera ng taong bayan yan eh. Gusto ko nga magamit nyo na magamit. O pagka nasira na, ibig sabihin gamit na. O, tas may bago na. Pili tayong bago ulit. Bakit naman hindi? Ikabubuti ng tao yan. Yeah? Yan. So, I'll see you soon sa launching nitong cath lab. Ito, yan, MRI machine. Isipin mo ba na public hospital yan? Yan. Hindi dahil sa tayo ang gumawa. Ang sinasabi ko lamang is natutuwa lang ako para sa tao. Lalo na yung mahihirap at middle class. Yung middle class kasi, yan! Huwag mo alisin, ha? Yan po. Siguro may mga doktor tayong nanonood. Sila na po humusga kung high-end ba yung gamit natin sa mammogram. Ito yung mammogram machine. Yan. Sila na humusga. Hayaan ko ng taong bayan. Picture speaks 1,000 words. Sabi. Ayan po, pinagpunyagi po natin yan. Because I wanted the best facility for you. It's expensive. So what? Hindi ko naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Magamit nyo muli yung perang ibinayad ninyo sa lungsod ng Maynila at yung ibinibili ng pamahalang lungsod ay hindi pipit. Alam mo yung pipit? Pipitsugin. Ibong pipit. Bago ka. Bago na, pipit. Kung magaganda yan, High-tech. magamit. Yung natitikman ng may pera sa pribadong ospital, matikman ng ordinaryong tao sa public hospital. Ganda po niyang machine na yan, Yorme. Hindi raw masakit yan eh. Kasi ang ibang palang nanay, kaya ayaw magpa-check up misa, masakit. Pero ito, ang unang customer ko pa niyan, yung dati kong vice mayor. Eh. Siya ang pinatesting ko niya nung araw. Yeah. Good news ito sa ating mga kababayan, di ba? Dahil open naman po ito, hindi lang sa mga taga Maynila. Ay, hindi pa it's about saving lives. Life is a life. We value life. Saka naman tayo, may UHC na tayo. Universal Healthcare. Tayo rin naman may pinadadala sa PGH. Tayo rin naman may pinadadala sa Heart Center. So open po ito sa lahat. Di ba? Mababawasan na ang pila doon. Ayun. Okay tayo, mabuhay lang ang tao. Mabigyan lang ng chance. Okay. So, yan yung nasilip natin doon. Ngayon, bilang ganti naman, Mocha, tinuldo ka na natin. Shout out. Kung nasabi na sa inyo ng inyong mga direktor. Sa lahat ng ating doctors and non-doctors, your Manila Health Board convened the other day and approved the release of PhilHealth Professional Fee. Palakpakan naman yan. Mahina itong mga atabs natin. Malakas ba? Palakpak. Parang mahina eh. Para sa ating mga doktor at non-doctors ng Manila Health Department at ng mga ospital. 50-50 ang sharing. Yon ang final.
napagkasunduan sa health board. Ayan po, yan kami ng isang araw. Final na. So, i-release na natin yan. Yan na. Yan ang hinihintay ng ating mga doktor, nurses, and non-doctors. So, basta dalawa pala ang kategorya. Doctors and non-doctors. Yan. Pumapalakpak pa sila kayo. Sila Martin yan. Yan. Si Dr. Paz, dating undersecretary ng DOH. Consultant natin yan. Happy birthday, Dr. Paz. Nag-birthday yan isang araw. Happy birthday. Kahapon yata, kahapon. Yan. Consultant na kasama natin yan nung masipag yan nung panahon ng pandemic. po. Galing yan. Ayan ha. Shout out sa lahat ng doctors and non-doctors. Approve na sa inyong health board ang release ng professional fee. 50-50. 50%. Hati-hati sila. Okay. Okay. Ito naman, Mocha. Itong isa natin. May lumapit sa atin. Pakita mo nga yung video. Mocha. Opo, Meron ba nakita ko kanya? po ito, si Lola, yung bedridden sa sidewalk. Yep. Doon na naka-set up yung folding bed niya. Nilambing ako eh. Swerte naman ng mga netizen. Natutuwa lang ako sa mga netizen, pino-forward talaga sa akin. Salamat sa mga netizen I really appreciate on what you're doing. We are properly informed so we can act accordingly. Ito po yung si Lola. Play mo nga. Yan ang itsura niya eh. Yan ang itsura niya. Ay, wala pong kamag-anak yun. May nag-ampun may ampun siya, inaalaga siya. Pero may panawagan siya eh. Dali na raw siya sa ospital. Pero sabi niya, Yorme, birihin mo kahit na ganyan ang edad nanay, naalala pa yung pangalan ko. Ngayon, ito po, tinawagan ko naman si Tulungan mo ako. Durog ang puso ko. Kaya, pagkatanggap, pinadala ko kagad si Director J. De La Puente at ang team ng MDSW. yan. Ito naman ang picture niya. Pakita mo yung video. Dilala natin siya sa, ayan na, sila J, kukunin na siya. Dilala natin siya sa Marikina. Yan. At ospital, at saka para maalagaan. Yung team natin ng Manila Social Welfare. Shout out sa ating mga social worker. Thank you very much sa inyo. Diyan sa Marikina. Sa Luwalhati. Ayan, Luwalhati Home ng for the Maynila. aged. Yes, diyan natin siya dinala. Pakita mo yun. Ayan na si nanay. Ay, salamat Oo. naman po sa Diyos. Tapos, inatinan kagad siya ng mga doktor at nurses. Meron pa yan, may isa pang video yan eh. Mukhang masaya-masaya na siya. Aalagaan na po ng inyong pamahalaang lungsod. Maraming salamat sa concerned citizen. I'm happy to be of service. Ayan na si nanay. Safe na si Yung nanay. may ending pa yan eh, yung ending niya. Sige nga, may isa pa yung video eh, pinadala sa akin. Na nandun na siya sa Luwala. Ayan. Sige, Ayun. forward mo pa. Yan. Sa Luwalhati ito, ng Maynila, sa Marikina. Binigyan ko siya kagad ng proper medication. Ayun na siya. Malambot na yung kama ni Lola. Plus, maalagaan na siya dyan. Yung ating minamahal na Lola. Ayan. Thank you, Director J. De La Puente. Ay, siya nga pala, may shoutout nga po ulit kay Director J. De La Puente dahil kanina pong umaga, meron poong oath-taking na naganap para sa 751 newly elected na officers ng Daycare Parents. Nandyan Homegrown sana ako Association. kanina. Kaya lang, tinutukan ko yung monitoring ng ating baha. Hindi na ako nakapunta. Congratulations sa ating mga officers ng daycare parents. No? 751. Ito po sila, Yorme. Nandyan ako dapat eh. Hindi na ako nakapunta. Kasi nag-MDRRMO tayo. Oo nga po. Tapos nag-meeting ng mga logistics. Kasi nagpadala tayo ng mga sasakyan sa mga stranded. Ang smart, ganun din. Lahat ng pwede natin gamitin. MTPB para makatulong sa taong bayan. Isa rin pong masipag tong si Director. Magaling yan. Magaling yan. Asset ng Maynila yan.
Shoutout po, Director J. De La Puente. Ayan. Tapos, itong, o nga pala, gusto ko lang kayo update, no? Salamat sa ating Regional Director ng Police sa Region 3, Regional Director ng NCR, ng Police, at kay Chief PNP Torre, at kay MPD Director Abad, at mga men and women, officers, enforcement unit ng Philippine National Police. Naresto na po yung dalawa sa ilan pang suspect doon sa pagpatay sa isang Japanese. We already reported it before the the Japanese Embassy. Properly informed na sila at nagkaroon na ng mga briefing at hopefully the other suspect, which we believe that there is, madali rin ng Interpol or ng ibang ahensya ng gobyerno. Nalulungkot tayo dahil gusto pa talaga lang gumawa sa ganyan sa Manila, o di madadali sila. Sinasabi ko na sa inyo, iwasan nyo ang Maynila. Kasi dito, pag dito nyo ginawa, mahuhuli at mahuhuli kayo. It's just a matter of time. Pati yung pumatay doon sa Pandakan area, Santana, hinulog pa yung yung dalawang suspect na yan sa Wakali. Nahuli yan kasi natuntun niya ng presinto. Soriano, hindi ako nagkakamali, si Colonel Soriano. Pati yung maritime natin group, para makuha yung hinulog na motor. Nakuha ng ating maritime group. Ayan, aresto na rin yung bumarel. Dito naman, ang maganda rito, properly identify ng victim. Kasi yung victim ang pinagbabaril nila, nabuhay. Tinamaan sa mukha, saka sa dibdib, nabuhay at properly identified. So ito, case solved, most likely. Yung sa Japanese, meron pa tayong hinahanap. At katulong na dyan ang iba't ibang international agencies. And of course, our Philippine National Police. So keep it up. So ulitin ko, mga talongges, o mga pusakal na nagbabalak pang gumawa sa Maynila, talaga po mahuhuli po kayo. May gobyerno na po sa Maynila. Hindi na po ito yung dati. Hindi namin kayo mapigilan, sigurado naman papapanagutin namin kayo. Ulitin ko, tatalupan natin ng buong bansa. Mapapanagot lang sa mata ng batas at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ninyo. Usapang ganyan. Tingnan mo to, yung nahuli natin. May sumubok ulit. Bago na naman to, Yorme? Bago tong ipapresent natin, ito fresh na fresh eh. Yung isa bilasana, the other day pa yun. Nahuli na yung tumira ng gulong. Ito, pakita mo nga yung tumira ng gulong. Meron ka bang video dyan? Yan, tumira ng gulong. Ayan. Ayaw niyang tumigil sabi nga nung vlogger. Nung hindi vlogger, nakapag-record na sasakyan. Ayan. Nahuli na yan, nila De Leon. Yung mga loko na, yan. Nahuli na yan. Yan, dalawa na yan. Pakita mo yung pagkakahuli nun. Hindi, teka lang. Itong, pakita mo naman, nang present na natin yung dalawa na yan. Meron yan present na yan. Yan. Di ba kakahuli lang? Meron naman bagong gusto sumikat. Ito, pakita mo naman. Itong bago naman ngayon. Ayun, tumigil Kakasabi ko lang noong isang araw ayan, nadali nila De Leon. Meron pa isa. Sige. Itong bagong-bago. Yung nag-viral kanina, 2.5 million na yata. Ayan. Galit na galit yung truck driver dyan. Sabi, Yorme, talagang, ayaw tumigil. Ayan, ginawa. Pangagaw na cellphone. Boom! Takbo! Buti naman, magagaling yung mga driver. Nire-record na talaga. Sabay padala sa atin. Padala kay De Leon. Kilala agad. Ilang oras lang, huli na agad. Ayan po yung mga suspect na yan. Ito, agad. Kayo. Alam mo ko talagang pwede lang pagbuhatan ng kamay itong mga to. Sarap pagbuhatan ng kamay. Yung, alam mo yung parang magulang ka, gusto mo paluwi sa puwet.
Oh, ito po, yung dalawang suspect. Oh. Masyado lapit kay Mocha, baka makis si Mocha. Ay! Marunong po akong manuntok po. Oh, ayan po, yung nasa video na panood ninyo. Mga sa kuya, arte. ano ba yan? Pagsabihan mo nga Mocha, baka Kuya. makinig sa'yo. Kung naman kuya, mga piniperwisyon nyo, mga kapwa nating mahihirap din, mga taga Maynila rin, mga kuya. Oo, may mga anak din yun, pamilya, kayo rin naman po. Hmm. Ayaw niyo magtino, ha? Kaya sabi ko na sa inyo, hindi kayo titigilan ng lungsod. Oh, eto na naman si De Leon. Si De Leon yata pumupuno ng City Jail ngayon, eh. Kasi talagang gusto sumubok ng mga tulonggis, eh. Baka kala nila, simula-simula, oy, nakakadalawang buwan na kami. Magtatatlong buwan na kami sa susunod na linggo. Kung kinakailangan mag-sardinas kayo sa uno, pagpatong-patungin mo doon, no? De Leon, no? Oh, ayan. Hanggang sa magsawa sila. Puro korekong abutin ninyo. Oh, congratulations, ha? Precinct 1 and the entire group ng police natin dyan sa Arpen. Sige, dali nyo na yan. Na-inquest na yan lahat, no? Yes, sir. Oh, thank you, ha, De Leon. Ayan po, si Colonel De Leon. Naging suki na sa City Hall. Hindi rin napapagod, eh. No, hindi rin napapagod. Alam mo bakit? Kahit gabi, alam mo, lumabas yung video. Gabi pa lang, hinahanap niya na. Umaga, hinahanap niya na, eh. Kaya matutuntun kasi ang maganda ngayon, Mocha. Dahil sa mga kamera. At malalakas na rin ang loob ng mamamayan. Nagkaroon sila ng lakas sa loob kasi may gobyerno na silang nakikinig sa kanila. At mapagsusumbungan nila, at hindi lang lumabas sa mapagsusumbungan, aaktuhan. Correct. Gagawan ng solusyon. Ayan. Thank you. Shout out sa lahat ng mga vigilant ating mga kababayan. Si Yorme dati, maraming viral na ganyan bago ka pa naupo, pero walang magawa. No. Kaya desperado na sila. Ngayon, nagkakaisa na po at ayun, yung mga truck drivers natin, nagkakaroon na po ng pag-asa kasi Oo. safe na po sila. Ngayon, ang gusto ko naman sanang gawin nila, magbayani yan. Pag may nangaagaw ng cellphone, nakaakyat, jumper, magsirbato sila lahat. Kasi may mobile doon, umiikot, eh. Kaya nauuli ang mga busina. yan. Busina sila lahat. Oo, bayanihan na. Opo. Gawa ng ingay para ma-call ang attention ng mga nakaposting. Kasi baka in between, na doon sila tumitira. So, yun, nahuli na. So, ito lang linggo na to, nakaapat na tayo sa Arten. Dalawa ng isang araw, dalawa ngayon. Basta kami, hanggat hindi kayo natututo, hindi rin kami titigil. Karapatan ng tao makapamuhay ng payapa. At ang kawawa dyan, katulad ng sinabi mo, Mocha, yung mga painante, mga driver, Yung mga lumalaban po ng patas sa buhay. sila ang napeperwisyo. But not under our watch. Panagutin natin sila. Okay? So, anyway, sana tayo. Kabuwang mo. Ito Mocha. Gusto ko to. Ito nga, kabuwang hulog. Sige. Dito Kahabaan po ng Zobel Rojas. Ay, Oh, po, yung pabahay po. Oo, tapos punta tayo Napanood sa ko Rojas. kasi po. Yung kabuwang hulog ni Miss Felisa Esquivel sa Condominium 1 na ibalik na. Oo. Siya po kasi dati yung tenant at halagang 51,350 ay naibalik na sa kanya. Ito po yung pinambayad niyang rental niya doon sa Condominium 1. Refund, bahagi ng programa ng lungsod upang maibalik sa mga benepisyaryo ang kanilang mga binayarang hulog dahil sa pag-angat ng kanyang kabuhayan. Oo. Kusang loob ng lumipat si Ginang Esquivel sa ibang tirahan. Kaya, dyan na nagpapatotoo yung sinasabi ko dati. Actually, si Byron, si Banat Bay, Ay, napuntahan. na-interview niya ako one time. Hindi siya makapaniwalang yung inuhulog na pera ng mga awardee ng in-city vertical housing. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence, Basec Community. Yung mga pabahay na yan, tinuturuan ko lang yung tao mag-impok. Hindi para kumita ang gobyerno, kundi matuto ang tao na mag-impok. Na ang tirahan, hindi libre. Pero ayoko rin na magmay-ari sila. Kaya yung may nagsabi dati rito leader, rent to own. Hindi yun magiging successful. Ang dami nang gumawa nun, eh.
Kaya nga napalpak di ba? Binibenta lang ulit. Ngayon, pero hindi naman sila mapapaalis once awarded na sila. Officially, qualified at awarded na sila, kanila na yon habang buhay. Pag namatay na sila, i-apply yung rule of succession. Yung hinuhulog nila na 2,000 pesos every month, sa kanila din yun. Ito na po yung katunayan. Umalis na yung awardee ng Condominium 1 at ibinalik sa kanya 51,350. Yan ang impok niya. Yan ang totoo. Ngayon, umalis na siya. Di na balik na yung unit sa atin. Sino may-ari ng unit? Gobyerno ng Maynila. Saan galing? Pera ng taong bayan. Taxpayers. Naproteksyonan. Totoo ba naproteksyonan? Opo. Nasa atin na po ulit yung unit, yung property. Sino pa rin may-ari ngayon? Taong bayan. Galing sa buwis nila yun. Minamanage ng lungsod ng Maynila. So, totoo pala yung programa ng In-City Vertical Housing Program ng City of Manila. Ito maganda. Talagang ang Diyos maraming pamamaraan. Nataon naman na yung araw na yan, may isang pamilya. Di ko alam kung nandito, no? May isang pamilya, no? Ito. May isang pamilya naman. Umalis na siya. Ate na. Sinoli na yung susi. May poder na tayo. Nataon naman, may isang siguro late 20s. Wala lang. Sumulat sa akin, kinausap ako, nataon, sila yung tatanggalin sa Smoky Mountain na hindi naman property ng city. Gusto ko lang malaman ninyo yun, ha? Kasi may mga nagwewelga-welga na naman makakaliwa dyan. Kaya keso ganyan. Hindi. Usapin nyo, NHA. Meron kasi dyan, desisyon ng Korte Suprema. Pero ito kasi maabilidad. Isa'y magalang. Nakiusap, nakisuyo. At nangangailangan. Nataon naman talagang ang Diyos. Maraming pamamaraan May umalis, binigay ko sa kanya. Yan yung pamilya, Si Potrero. Boy, Potrero. Yan, yan yung nakaitim. Sa nangka ko. Siyam sila. Siyam sila. Nalilit pa yung mga anak niyan Siyam sila. Kasama natin si Vice Mayor nung inaward niya. Nung kinagabihan, may video ba kayo? Nung nakapasok na sila. Alam ko meron yan masaya ako para sa pamilya, Potrero. Pamilya Potrero. May umalis dahil umangat nangailangan na yung pera, binigay sa kanila, yung impok nila, may bago. Sabi niya, dati umuupa siya 8,000. Doon sa squatter sa Smoky Mountain 3,500. At tanong ko sa kanya, kaya mo ba yung 2,000? Ay, kayang-kaya po. Ayan. Hindi pa naman actually upa yun Bakit? Katulad ng nangyari kanina kay Esquivel, sinuli yung pera, yung impok niya. So, totoo yung housing ng Maynila. Protektado ang taxpayer, tapos ang tao nakapag-impok at tumaas ang antas ng pamumuhay ng tao. Nung umaga nagising sila sa basurahan. Yan ang katotohanan. Nagising sila sa basurahan. Ngayon, natulog sila sa condominium. The elevator. The elevator pa. Ayan. Nataon naman. Salamat sa Diyos. Masaya ako para sa Diyos. Alam mo, may trending po kasi itong pabahay mo sa internet. In fact, sabi nga ng iba, sana taga Maynila na lang din sila. Ngayon yung mga taga mismong Maynila, Yorme, nagtatanong. Ayan. So, bago mo ituloy. Ayan. Sila. Ayan. Yan, gabi na yan Wala pang kuryente Pinapunta ko na sila. Ay, punta na kayo ron. Ay, wow. Ayan sila. Ayan. Thank you, Lord. Ang dami niyang anak din pala. Ayan. Malinis yung unit. Yan yung kitchen, may banyo. Meron na yan kinabukasan, naglalaban na sila sa banyo, and so on and so forth. At nadidivide na nila. At saka si nanay, yung senior citizen natin, may sarili siyang kwarto. So anyway, you were saying, Mocha. Yun nga po, dahil nga po trending po ito ulit, itong pong pabahay po ninyo sa mga taga Maynila. Ang tanong ng isa pong netizen,
nagpasa na siya ng requirements before, dahil ba bagong na kayo ang nakaupo ngayon, magpapasa pa raw ba Hindi. siya ulit ng requirement? Kung kayo qualified na interview na, isasama kayo sa Tambiolo. May portion ng at katulad sa Lazaro Residence, kinuha natin yung lupa galing sa MHD. O, ibinalik natin yung public laboratory na kinuha natin sa kanila. Tapos, lahat ng mga halos mga empleyado sa MHD pwede mag-apply below salary grade 18. Pababa. O, tapos, may porsyento para sa mga mahihirap nating empleyado at may porsyento para sa mga aplikante na binubunot natin sa Tambiolo. Kung nandoon na yung aplikasyon, masasama yun sa Tambiolo at mabubunot yun. Ginawa na natin yan. Di ba, EJ, kasagsagan ng pandemya, bumunot tayo ng mga aplikante. O kasi bakit ganoon? O, kasi hahayaan ko na ang Diyos sa kanilang kinabukasan. Basta nagawa na natin bilang tao yung programa. O yung pagbabago ng buhay, hayaan ko ang Diyos ang magdesisyon kung sino ang mapalad, makakauna na mabiyayaan ng pabahay. 2-bedroom. Wow. 2 Mas bedroom. malaki pa nga sa unit namin eh. 42 square meter. Oh, laki nun, Oh. laki nun. May banyo, may kitchen, may sala. Laki. Wow. Abangan niyo yan, malapit na ha. Malapit na. At saka patapos na rin yung investigasyon. Ang dami pong hindi qualified. So marami. Yung mga sumalaula ng pabahay natin. Marami na po napatunayan. In fact, baka may mademanda pa sa pang-abuso. I-update naman namin kayo. Tatapos na yung investigation. Okay. Ay, Mocha. Po. Yung dalawa natin bako. Salamat ha, DNR. At saka DPWH. May dalawang bako. 2 years na palang nakatenga sa DNR office. Award sa atin 2 years ago. Hindi kinuha ng syudad ng Maynila. Nung malaman ko, sabi ko kay Kenneth, kunin mo agad. Yung bako na yan na nakikita nyo, may kasama pa yan, gibara or barge para sa mga ilog natin. Ayan, barge. Yan yung iniiwas sa ilog para ipatong yung crane at yung bako kukunin yung mga lupa sa ilog. Yan, yung mga bara. Ngayon, may ginawa natin, habang hindi pa natin nadi-deploy itong mga barge, ginamit naman natin sa ating mga drainage. Ipakita mo nga kung yung mga picture natin. Ayan, pakita mo kung gaano karami. Yung trabaho ng 2 tao sa isang araw, isang hagod lang sa bako. Tingnan mo ganyan karami. Ito po sa Loton po to. Baha pa ngayong araw na ito Baha pa. Mano pa pag hindi natin nilinis. Nakita mo yung putik, ayun. Nakita mo sa Ayun yun. Ito, tingnan nyo po. Isang hagod pa lang yan Tingnan ninyo. Ganyan po kalala ang ilalim ng drainage natin. Kung hindi natin papangalagaan, ayun, nakita mo. Ayan. 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 Sige. Tingnan nyo po. Isang hagod pa lang yan. Ganyan karaming burak. Kaya habang iniintay natin, ginamit muna natin. Ayan, isang araw, kahapon, hindi umuulan ngayon, umulan, baha pa rin. What more kung hindi pa natin nililinis? Ayan, ayan po. Nanay, tatay ko, Batang Maynila. Buhangin ang nakukuha natin. TLC lang talaga. Tender loving care. Ayan po, yung mga buhangin na nakuha na. So, maraming salamat DNR and DPWH. Ayan po, nagamit namin yung binigay ninyo. We will make sure na magamit yan ng mga Batang Maynila para sa kapakanan ng tagalungsod ng Maynila. Next. Gusto niyo po bang pag-usapan ito, Yorme, itong board meeting with PLM? Maten ako doon sa board. Medyo uminit. Pinagpapawisan si Mocha. Masyado po kasing malambing yung aircon dito. Kaya, Galing ako kasi yung pangarap ko sa PLM, baka matupad na. Yung ating College of, ano yun? College of Health Sciences? Allied
Health Sciences. A College of Health and Allied Sciences or something like that. Na-present ko na sa board, nagustuhan nila, excited sila sa bagong kolehiyo, building. Ayan. Wag muna natin masyado pag-usapan. Surprise. Surprise natin. At least may gist na sila. Ayan, surprise ko yan sa mga batang PLM. Para sa mga doktor, nurses, and other subject o kurso sa medical field. Yan ang board. Okay. So, tapos, kilala mo si Kusma? Si Kyle? Yung NBA star. Oo, nagpunta. Yeah. Thank you very much sa organizer. Si Vice Mayor Chi. Sabi ko, total dalagan-dalaga si Crystal Bagaching. Sabi ko, baka, binata pa yata si Kyle. Binenta si Crystal. Shout out kung Crystal, ang ating Didicam, si Dale, si Lino, ang ating youth. No? Hanggang balikat lang ako. Grabe, si Vice Mayor. Thank you very much sa organizer. At napasaya ninyo ang mga batang Maynila sa Santa Ana. At yan, sa kagalingan ng barangay chairman dyan. Si Chairman at Bingkula at mga kagawad. Secretary Treasurer ng barangay. Pero may pinangako ko dyan. Pinakukwenta ko na kay Andres. Yung lugar ninyo. Basta mayroon akong binitawang salita dyan. Nagpunta ako. Ayusin natin para umaliwalas naman yung ating building dyan sa Santa Ana. Okay? At ito, mahilig ka ba sa kumain sa mga turo-turo? Ay, opo. Point. Point. Turo-turo. Di ba may sikat na sikat tayo sa Maynila, yung Ugbo. Ugbo. Sa District 1. Ito, magkakaroon na tayo. Doon naman sa may Sampaloc area. Kaya shout out sa mga lumapit sa atin o kung paano sila makapagtitinda, maging Food Avenue, yung sa may Kampa area. Ayan sila lahat. Karoon sila ng pag-asa, ng hope na may gobyernong nakikinig sa kanila. And soon, Mocha, punta tayo dyan. Ay, opo. Pag naayos na yan, ni Director Levy Pacundo, ni Director Rapi Alejandro, ni Director Dennis Biahe. Ngayon lang sila nakakita na may gobyerno na nilingon sila, kinilala sila, ngayon mag-o-organisa sila at saan ka makakakita. Sila ay magiging bahagi ng pagtataguyod ng programa ng Maynila sa pagiging business or taxpayer. Yan po sila lahat. Congratulations! Abangan yan. You bet! Shout out! Sa mga chicha natin dyan. Food trip tayo dyan. Ayan, hopefully. Pupunta tayo. Kagabi, tumira ako sa lumiwanag ang buhay ko kagabi. Tinira ko yung shout out ka sa Bulaluhan sa Laon-Laan. Masarap. Yung bulalo? Mataba po ba? Maraming yan. Basta collagen? magliliwanag ang magliliwanag ang bahay. Ang kwento nyo palang masarap na. Ang sarap talaga, promise. Sabaw pa lang, ulam na. Bulaluan sa Laong Laan. Bulaluhan sa Laong-Laan. Puntahan nga po yan. Alam mo, ang Maynila sumisikat sa kainan talaga. Dati, tinira ko yung bulalo sa Quiapo. Kagabi, tumira ako doon sa Bulaluhan sa Laon-Laan. Kanin pa lang, sabaw pa lang, ulam na. Totoo po yun. Yung sabaw, nakatatlong tasa na ako. Kaya, yun. Ang sarap. Shout out Tira tayo dyan ulit, sasama kita. Minsan nga sama ka sa mga food trip. Opo. Speaking of foods po, may kagandahan din po sa ating mga establishmento. PWD senior ay nagkakaroon po ng oportunidad na magtrabaho. At ito pa, usapang PWD at senior. Nakausap ko yung mga manager. Napag-alaman ko na yung health certificate pala ng mga empleyado, lalo na sa food handler. Halimbawa mo ka, nag-apply ka ng trabaho, November, at nakakuha ka ng health certificate, November. Pagdating ng December 31, expired na.
Isang buwan na. Kung nagkataong November ka nakakuha ng trabaho, So, apply ulit. apply ulit. At Gastos ang inireklamo ng taong bayan na, bakit ganoon? Sabi ng mga manager at saka ng mga empleyado. Sabi ko, pinangakuan ko sila. Bigyan nyo lang ako ng ilang araw dahil haharap ako sa health board at susolusyonan ko yan. Ito na. Ano po naging pasya ng health board? Sa mga nanonood, ito, wag mong alisin to, ha. Sa mga nanonood na empleyado na kumukuha ng health certificate, ito po naging pasya namin. Base sa kahilingan ninyo, ang health certificate at occupational permit na makukuha nyo sa lungsod ng Maynila ay magiging mabisa na sa loob ng 1 taon. From the commencement. It will commence on the day of issuance. Okay. Tatagalogin natin. Hihimay-himay ko. Halimbawa, ngayong araw na ito, nagkaroon ako ng occupational permit at saka health permit. No? Health certificate. Kung August 23, ngayon, mag-expire yun August 23. Next year. Next year. Isang taon na ang validity, Yorme. Yes. Hindi na po December 31. Alam niyo kung bakit? Nagtataka ako, sabi ko, ba't parang pinipirahan natin yung mga manggagawa? Tinanong ko silang diretso. Noong unang termino ko ba, ganon? Yung ginagawa, nire-renew ng December, hindi raw. Dati raw, 1 year. Kung kailan mo nakuha. Nung nawala ko, binago nila. Lahat nag-expire ng December 31. Di gastos ka ulit. Unfair naman yun talaga sa empleyado. Bakit kailangan pagkakitaan natin yung empleyado? Dinisenyo siya para sertipikahan na pwede siya maging food handler. Hindi para pagkakitaan. Kaya binago ko na po yun sa tulong ng Manila Health Board. Ulitin ko, yung health certificate, 1 year. Kung anong petsa nyo nakuha. Ayan po ang regalo ko sa inyo. Mga empleyado ng pribadong sektor sa buong Maynila. Okay? Including your occupational permit. Okay? So, ayan ha. Sa mga fast food naman, maraming salamat. At patuloy na dumarami, lumalago ang miyembro ng mga senior citizen natin at PWDs na hinahire nyo. Salamat. Sa mga lolo't lola ko, I love you. Pagka sumweldo kayo, pwede pakape naman. Ayan po sila lahat. Sa tulong ni Hero, ang ating peso manager. Okay. Yorme, shoutout lang kasi kahapon sa Lucky Chinatown Mall, nandun po ako. Shoutout pala kay Barangay Chairwoman Marisa Alejandro ng Barangay 293. Kumain po ako sa Chinese restaurant doon sa Lingnam. At puro PWDs po ang servers nila. Hallelujah. Sa mga PWDs natin, I love you. Ano ba ito? Ito po, I love you. Thank you. I love you. Dami. Alam ko, thank you. I love you. Nakakatuwa po, oo. Masaya naman ako. Kinalulugod ko yun. Lalo na, yung mga lolo't lola ko. May asim pa. Di ba? Pwede pa. Tapos may choppy sila, nag-i-enjoy sila, nagiging productive sila. Di nakakatulong pa sila sa sarili nila at sa kanilang pamilya. Kahit sa karila naman lang nila. So yun, kaya thank you very much sa ating mga fast food. Ngayon, bago ko i-announce, may announcement ako kasi may bagong paparating. Panoorin muna natin tong video. Natatawa ko rin, napanood ko to kanina. Ni Josial Lou Veloso. Ayan. No pressure sa insure. Natawa ko rin. Ano yun? Palakasan mo nga konti. Isang, I think, anak
o apo nag-aalaga sa kanyang Minsan, mapaglaro talaga ang buhay. At minsan, hindi natin alam kung kailan tayo gagamitin para makatulong tayo sa iba. Tama-tama naman, isang pamilya ang nabahaginan ng isang maliit na kontribusyon ng munisipyo. Isang tatay pala ang hindi na kumakain ng solid food at nakatulong nga ang insure sa kanyang pagkain. Yorme, marami pong salamat sa insure na binigay nyo. Ito nga pong apo ko, gusto-gusto rin ng gatas. Apo, pasalamat ka kay Yorme sa binigay niyang gatas. Thank you, Yorme. Manila, God first. Ay, nako. Ang taba ng utak mo talaga ako, Sel Lubiloso. Oy, thank you sa iyo, ha. Pinakikita lamang na sa maliit na bagay na ginagawa ng pamahalang lungsod sa pagmamalasakit sa ating minamahal na lolo't lola, mga senior citizen, ito sa kabilang banda, napalaking bagay naman sa isang pamilya. Totoo kasi mo may mga senior tayo, hindi na pwedeng solid food. Ang insure napakamahal. Dito man lang may paramdam natin sa kanila yung pagmamahal ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. And, speaking of, nako, abangan nyo po, baka this week, darating na ang bagong supply ng insure. Wow, agad-agad. Yes, yes. Tanong ko, sabi ni Ria R. Oh, Yun, wala pa kami. Monthly na po ba yung insure? Hindi naman. Nakibigay lang po ninyo, di ba? Hindi, yung sabi ko, darating na bagong supply. Bagong batch. O kasi meron pa tayong naiwan na mga 200 plus na barangay pa. Yung mga late nag-submit. Okay. Naubos na yung stock. Di ba naubusan si Abot? Oh, yeah, kasi Hindi niya kinaya yung Maynila. Pinakyaw. Pinakyaw ng Maynila. So yung bagong stock galing Singapore paparating na. Abangan ninyo. The moment dumating sa amin, yung mga hindi pa nagkakaroon para sa batch na ito, eto na po, paparating na. I-update po namin kayo ni Mocha Uson dito sa Yormes Hour. Kung kailan po. O kaya, pag immediately dumating, di-distribute kagad natin doon sa sinabit ng mga chairman ninyo na listahan ng mga senior citizen sa lungsod ng Maynila. Botante, hindi botante. May sakit o wala. Basta ang kwalifikasyon lang, senior at residente ng Maynila. That's it. Para wala nang confuse. Abangan po ninyo yan, mga minamahal kong lolo't lola, I love you. Excited ako para sa inyo dahil yung supply sa Singapore dumating na. Sabi nga po, thank you po sa insure, Yorme. Thank you. Yorme, sabi ni Edwin Kadag Perez. Si Leonor Lewis Banawa, thank you po, Yorme, sa insure na binigay mo para sa mga senior citizen. Ngayon, total, thank you ka ng thank you. Opo. Pwede ba, Mocha? Opo. Pasalamatan naman natin. Nagugulat ako, Mocha. Parang pandemic days ngayon. No? Nung pandemya, katakot-takot na donation natin. Ngayon, walang pandemya. Nagugulat ako, salamat sa inyo sa mga nag-donate sa atin. Taos puso ang aking pasasalamat on a personal level at on behalf of the people of Manila. Thank you very much sa pagtitiwala ninyo at pagtulong ninyo sa lungsod ng Maynila. Napakarami. Linggo-linggo, araw-araw, may dumarating. Salamat Thank talaga. you, Lord. At pwede ba, Mocha, Opo. pasalamatan natin yung ating, dito man lang, mabanggit natin ang mga kumpanya at pangalan ng ating mga Donors. Ito po. At sana mabasa sila ng ulan. Para dumami pa sila. Sige, Mocha. Si Mr. Lencio Gosiaco nagbigay po ng 100 pieces electric fan.
tama-tama mainit ang panahon. Mm. Shifa Philippines at Speed Metal Oil nagbigay po ng 500 bags ng bigas. May t-shirt at mayroon din pong motorcycle tires. Medical Depot under Chairman Junior Media, 5,000 pieces ng adult diapers for seniors. Constituents po ng Barangay 288 under Chairman Evelyn Lagamayo, 119 sacks of 25 kilos of rice at mga damit Pati po. barangay, ano? Oo, Bibigay sa basis atin, po. nag-donate, no? Palakpakan natin si Chairman Lagamayo. Ayan. Yung babae, nasa gitna. Opo. Masipag yan. Ayan, masipag yan. Bagay na talaga yan. Yan ang dapat ng mga barangay official, yung mga ganyan. Maraming salamat po. Integrated Management Service Incorporated and Silver Green Manpower Services Corporation, 50 sacks of rice. Cosmo Medical Incorporated, masaya na naman po yung ating mga health centers nito. Yes. May mga syringes, mayroong pong mga blood Pang-laboratory. pang-laboratory po. Oh. Danisite Corporation, 92,500 pieces na face mask. Parang gusto na yata nila kayo makita, Yarwe. Gusto niyo maganda araw sa bigala? Okay lang. Oh. Pwede, di ba? Eh, kapakinabangan naman ng taong bayan. Eh. Oo. Ako, okay lang. Call ako. Ayan. Angelo King Foundation through FFCCCII Foundation Incorporated, 1,000 packs of 5 kilos rice para po sa biktima Yan. ng sunog sa Aroma. Pinamigay natin, kasama sila ni Vice Mayor Chi Atienza. And last but not the least po, Degama Waste Management sa pamumuno ng kanilang presidente na si Mr. Robert Chingaza, nabigay din po ng 31,000 pieces ng adult diapers, Yes. 5,000 minipan, 500 sacks of rice, at 150 pieces ng gas stove. Yan. Na, sabi ko, dalhin sa ang tawag yan, dalhin sa luwalhati. Dahil Shelter. para yung mga minamahal kong lolo't lola doon, may diaper. Daya, pero importante po. Ang mahal po nun eh. Mahal. Saka, TY is TY. Oo, di ba? Donation yan eh. Di ba? Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Sa mga tulong ninyo. At, tiyak naman, sisinupin namin bilang inyong pamahalaang lungsod. Yung inyong mga donation, mainam namin itong ipamimigay sa talagang nangangailangan. Iingatan po namin. Ganun po man, salamat muli. At sa mga darating pa, advance. Thank you. Parang marami na ulit yan, Yor. May Monday pa lang. May awa. God willing. Opo, salamat sa inyong tulong. Okay. Ang haba ng natin yan. Ang haba. Halos tayo. Ako, Yor, may 2 hours? nagtatanong pa nga eh. Sure. May pasok daw ba bukas? Abangan ninyo. Wala pong bahana. Ayaw na yata pumasok talaga eh. Uy, Yung mga ayaw pumasok. Hindi, pero hindi talaga. Gusto ko kayong ingatan. Hindi, totoo. Wala namang question doon. Bilang ama rin naman ako eh. Magulang. Gusto ko kayong ingatan. Kaya lang, pinapahalagaan ko rin yung kinabukasan. Hindi naman po pwede. 8 buwan walang pasok. 8 buwan may ulan eh. Diba? Talagang lang, mahirap lang. Although kasalanan din namin ang gobyerno. Sama-sama na tayo may kasalanan. Kasi isa nagtuturo pa eh. Sama-sama na tayo mga taong gobyerno. Ang may kasalanan kung bakit may baha. Ayan na lang. Baka umiyak na naman yung isa na binubuli siya. Iyakin. Anyway, andyan na yan. Yung tawanan nyo lang, mga batang Maynila, basta may sapat na ebidensya, may sapat na data, we will do what is necessary. At ngayon po, isang linggo na naman ang nakalipas sa buhay natin. Salamat sa Diyos. Nakaraos na naman tayo. Bagamat financially hirap na hirap ang inyong pamahalaang lungsod, naitawid na naman natin ang mga batang Maynila itong linggo na ito ng mga serbisyo, programa, pagpaplano, pagsasayos, kapanatagan at kalinisan ng ating lungsod. Muli, nananawagan ako sa lahat na tulong-tulong tayo bukas muli, Sabado, mga barangay official,
please post in your respective Facebook ang inyong pagganap sa 6 direktiba na maglinis ng kanya-kanyang iskinita, komunidad at barangay. Panatilihin nating malinis ang ating lungsod. Magtulong-tulong tayo. I cannot do it alone. I need your help. I need everybody's cooperation. Kaya natin to. And together we can make Manila great again. At sa ating mga lolo't lola, steady lang kayo dyan sa Gedli. May isa pa akong balita sa darating na mga araw para sa isa pang ipinangako ko sa inyong ibabalik ko. Malapit na puring matupad. So natupad na ang insure, may totoo pa rin pa akong isa, at meron pang isa, and so on, at paulit-ulit na natin yung gagawin. Kasi nadali ko na yung 4 na yon na para sa aking mga minamahal na nanay, tatay, lolo't lola, senior citizens sa lungsod ng Maynila. Mahal na mahal ko kayo. Mag-iingat kayo sa mga batang Maynila, mag-aral kayo maigi. Kung kayo may kakulangan na, sa mga absences at wala ng bagyo, ay nako, habulin po ninyo. Kinabukasan nyo po yan. At yan, tingin ko, pinagpupursige ng inyong magulang na magkaroon kayo ng magandang kinabukasan tungo at galing sa pag-aaral o ang edukasyon ang pwedeng mag-angat sa buhay natin. Yan ang tingin ko yung pangarap ng bawat magulang. So mag-ingat kayo. Happy weekend. Enjoy your time with your family. Again, sa ating mga empleyado ng lungsod ng Maynila, Mocha, maraming salamat sa inyo sa tulong-tulong natin at pagtutulungan natin. May aayos natin muli, mababangon natin muli, at muli nating pagmalaki at itangos ng ilong na masarap maging bahagi ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Gampanan natin ang ating mga tungkulin. At sa tulong ninyo, again, kung pinakikiusapan ko ang taong bayan, pinakikiusapan ko rin ang mga empleyado. We can make Manila great again. So, maraming salamat at bibigay ko na kay Mocha. Pero bago po yon, I wish that God will continue to keep you safe and healthy to each and every one of you. Mga batang Maynila. Po ang inyong lingkod, si Yorme po. See you again next week in our reporting. Gandang gabit, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first. Mocha? Have a blessed weekend, Yorme. Gabayan po kayo na ating Panginoon. Mula po sa aming puso, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos, may gobyerno na ang Maynila. Muli, kami po ang inyong kasama ngayong Friday, next Friday po ulit. Have a blessed weekend po mula po sa amin at sa buong pamunuan po ng Manila Public Information Office. God bless you! Bye-bye!